Abigail's point of view. Hinihingal ako habang mabilis na tinatahak ang kahabaan ng koridor ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila nakikipagkarera sa bilis ng tibok ng puso ko. Kanina lang, bago tumunog ang cellphone ko, iniisip ko pa kung papaano kong pagkakasyahin ang sahod para sa susunod na 2 linggo. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat ng plano ko. Isang tawag mula kay mamang natanggap ko. Abigail, ang Kuya Aris mo, nasa presinto. Tulungan natin siya. Hindi ko na halos marinig ang iba pang sinabi niya. Ang alam ko lang, kailangan kong makarating sa presinto ngayon din. Abigail, saan ka pupunta? Marami pa tayong tatapusing reports. Sigaw ng supervisor nang makita kong nagmamadaling isinukbit ang bag. Hindi na ako lumingon ng maayos. Sir, emergency lang po. Ang kuya ko nasa presinto. Kailangan ko pong umalis. Pasensya na po. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Alam kong posibleng manganib ang trabaho ko pero anong silbi ng trabaho kung ang pamilya ko naman ang guguho? Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin ng hapon. Para akong lulutang-lutang habang naghahanap ng masasakyan. Ang bawat minutong lumilipas ay tila 1 oras sa pakiramdam ko. Sa isip ko, hindi ko maisip kung bakit mapupunta sa presinto si Kuya Aris. Si Kuya na siyang pinakamabait at pinakamatyagang taong kilala ko. Siya na halos hindi na matulog para lang mamasada ng taxi at makatulong sa gastusin sa bahay. Nang makarating ako sa presinto, agad akong lumapit sa information at nagtanong kung nasan ang kuya ko. Nasaan po si Aris Lopez? Yung dinala rito kanina lang? Tanong ko sa isang pulis na nasa desk. Dun sa dulo, miss. Sa detention cell. Walang ganang sagot ng pulis habang itinuturo ang isang bakal na pinto. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa direksyong itinuro niya. Bawat hakbang, tila may mabigat na kadena. At doon, sa likod ng mga rehas na bakal, nakita ko siya. Nakayuko si Kuya Aris, nakaupo sa isang mahabang bench na kahoy. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang mga kamay nakapatong sa kanyang tuhod. Kuya, halos pabulong na lang ang boses ko dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman ko. Agad na nag-angat ng tingin si Kuya Aris. Nang magtama ang aming mga mata, parang piniga ang puso ko. Namamaga ang kanyang mga mata at may bakas ng matinding takot. Tumayo siya at mabilis na lumapit sa rehas. Abi, mabutit dumating ka. Sabi niya, pilit pinatatatag ang boses pero ramdam kong panginginig noon. Kuya, ano nangyari? Bakit sabi ni mama Bakit ka raw ba hinuli? Hindi ako makapaniwala Sunod-sunod kong tanong. Hinawakan ko ang malamig na rehas na naghihiwalay sa aming dalawa. Huminga ng malalim si Kuya Aris at umiwas ng tingin. Nagpapasada lang ako kanina, Abi. May sinundo akong pasahero malapit sa isang mall. Pagkatapos ko silang ihatid, may bigla ba namang humarang sa akin ng mga pulis? Checkpoint daw. Ang akala ko routine lang. Kaya sumunod naman ako pero pagkapkap nila sa loob ng taxi ko, may nakita silang sachet. Drugs, Abi. Drugs? Pero paano alam nating lahat na kahit sigarilyo hindi ka gumagamit, kuya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin siya sa akin ng diretsyo at doon ko nakita ang katotohanan. Sumusumpa ako, Abigail. Hindi sa akin yun. Hindi ko alam kung paano napunta sa ilalim ng taxi ko yung mga yun. Baka naiwan ng pasahero o baka sadyang inilagay doon para pagbintangan ako. Pero wala akong kinalaman doon, Abi. Maniwala ka. Naniniwala ako sa iyo, kuya. Alam kong hindi mo magagawa yun. Sabi ko habang pilit pinipigilan ang pagtulo ng luha ko. Pero ang sabi ng pulis sa labas, seryoso raw ang kaso dahil malaki-laki yung nakita. Niyakap kong sarili ko habang nakatingin sa paligid ng presinto. Ang bigat sa pakiramdam na makitang kapatid mo sa ganung kalagayan. Ang pamilya namin, mahirap lang. Pero pinalaki kaming may dangal. Ang makitang napagbintangan ng kuya ko sa isang krimen na kailanman hindi niya naisipang gawin ay tila isang masamang panaginip. Magkano raw bang piyansa, kuya? Malaki, Abi. Sabi ng abogado na nakausap ko kanina, dahil sa bigat ng paratang, aabot ng halos 200,000. Saan tayo kukuha nun? Ang kinikita ko sa pasada sapat lang para sa maintenance ni mama at pagkain natin.
Wala tayong ipon na ganun kalaki, Abi. 200,000. Parang gumuho ang langit sa akin nang marinig kong halagang yon. Kahit ibenta ko pang lahat ng gamit namin sa bahay, kahit mangutang ako sa lahat ng kakilala ko, hindi naman mabubuo ang ganung kalaking pera para sa maiksing panahon. Gagawan ko ng paraan, kuya. Huwag kang mag-alala. Maghahanap tayo ng matatakbuhan. Pangako ko sa kanya kahit sa loob-loob ko, hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula. Abi, pasensya na. Imbis na akong tumutulong sa inyo, ako pang nagbigay ng ganitong pasanin. Sabi ni kuya habang may luhang pumapatak na mula sa kanyang mga mata. Huwag mong sabihin yan, kuya. Pamilya tayo. Hindi ka namin pababayaan dito. Lumabas ako ng presinto na pasan-pasan ng buong mundo. Habang naglalakad ako palayo, tanging ang mukha ni Kuya Aris na nasa loob ng selda ang nakikita ko. Alam kong simula pa lang ito ng isang mahabang laban. Ang hindi ko alam, ito palang magiging mitya ng mga susunod pang kamalasan na susubok sa katatagan ng aming pamilya. Saan kami makakakuha ng ganun kalaking halaga? Saan ako lalapit? Ang bawat hakbang kong pabalik sa amin ay puno ng katanungan na wala pa rin kasagutan. Pero sa gitna ng takot at pag-aalala, isa lang ang sigurado. Kailangang makalabas ang kuya ko anuman ang maging kapalit. Habang naghihintay ng jeep, tiningnan ko ang langit. Mukhang uulan pa ata. Tila ba nakikiramay ang panahon sa bigat ng nararamdaman ko. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, sinalubong na agad ako ni Mama. Ang kanyang mga matay mapupula. Bakas ang walang tigil na pag-iyak simula pa kaninang tumawag siya sa akin. Abi, anak, kamusta kuya mo? Nakita mo ba siya? Nakakakain na ba siya ron? Kailan na ba siya uuwi, anak? Hinawakan kong magkabilang balikat ni Mama para pakalmahin siya. Ma, dahan-dahan lang. Nakita ko po si kuya, maayos naman po siya ron. Kahit papano pinapakain naman po sila ng mga pulis. Bakit hindi mo siyang isinamang pauwi? Diba sabi mo magpapaalam ka sa boss mo para asikasuhin siya? Ang akala ko mailalabas mo na siya ngayon. Huminga ako ng malalim. Ito ang bahaging kinatatakutan ko. Ang sabihin ng katotohanan. Ma, hindi po ganun kadali yun Sinampahan po si kuya ng kaso. Para makalabas siya habang dinidinig ang kaso niya, kailangan nating magbayad ng piyansa. Piyansa? Magkano ba, Habi? May naitatago pa akong pera dito. Sana pambili ng gamot ko at pambayad sa kuryente. Sapat na ba yun? Mama, upo muna po tayo. Yaya ko sa kanya. Inakay ko siya patungo sa aming lumang sofa na medyo lubog na ang foam. Nang makaupo na kami, hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Masyadong malaking halaga ng kailangan mo Halos 200,000 piso. Tila tumigil ang mundo ni Mama sa narinig niya. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pag-asa, biglang nawala ng ningning. Unti-unting bumitaw ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak sa akin. 200,000? Saan tayo kukuha niyan, Abi? Ang palayan natin, kakaunti pa lang ang tubo. Ang sahod mo halos sapat lang sa atin. Wala tayong ari-ariang na ganun ang halaga. Nang hihinang napasandal si Mama sa sofa, nakita kong unti-unting pagtulo ng kanyang mga luha na mabilis na bumasa sa kanyang mga pisngi. Diyos ko, bakit naman tayo sinusubok ng ganito? Alam nating lahat na walang kasalanan ng anak ko. Si Aris napakabait na bata niyan, hindi niya magagawang ibinibintang nila. Ma, please, wag naman po kayong masyadong mag-isip pa. Bawal po kayong may stress Alam niyo namang mahina ang puso niyo. Ayokong pati kayo magkasakit. Papaano ang kuya mo, Abi? Mabubulok siya sa kulungan kung hindi natin siya mailalabas. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa atin. Pinilit kong patatagin ang sarili ko kahit na ang totoo. Gusto ko na ring sumabog sa iyak. Pinahid ko ang mga luha sa mukha ni Mama gamit ang aking mga hinlalaki. Ma, makinig kayo sa akin. Ako na bahala. Gagawin ko na paraan. Kakausapin ko yung mga kamag-anak natin. Mangungutang ako sa kumpanya o kahit kanino. Basta't mailabas lang natin si Kuya Aris. Pero papaano, anak? Napakalaking pera nun.
bahala na. Hahanap ako ng paraan, Mama. Pangako yan. Magpahinga na muna kayo. Sige na, baka tumaas pa ang high blood pressure nyo. Inakay ko si Mama patungo sa kanyang silid. Nang makahiga na siya, hinintay ko siyang kumalma bago ko lumabas. Pagbalik ko sa sala, doon ko na hinayaang pumatak ang sarili kong mga luha. Napatingin ako sa paligid ng aming bahay. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang contact list. Sinong lalapitan ko? Ang mga tito at tita ko, hirap din sa buhay. Ang mga kaibigan ko alam kong sapat lang din ang kinikita. Walang sino man sa kanila ang makakapagpahiram ng ganong kalaking halaga sa isang iglap. Naglakad-lakad ako sa loob ng bahay, hindi mapakali. Ang bawat ikot ng orasan ay parang isang paalala na lumilipas ang bawat araw. At si Kuya Aris ay nananatili sa madilim at mabahong selda. Diyos ko, nasaan ang hustisya? Bakit ang mga taong nagsisikap ng marangal ang siyang laging pinapahirapan? Sinabi ko kay Mama na ako nang bahala, pero ang totoo, wala akong ideya kung paano sisimula ng pagbuo ng perang yon. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata habang nakasandal ang ulo ko sa malamig na pader ng aming kusina. Ang bawat segundo ng katahimikan, tila isang mabigat na pasanin. Gusto kong matulog. Gusto kong huminto. Pero sa tuwing pipikit ko ang aking mga mata, ang mukha ni Kuya Aris sa likod ng rehas ang nakikita ko. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang panalangin na sana panaginip lang ang lahat ng ito. Pero hindi. Reality is a cruel monster. And right now, it's whipping me hard. Matapos ang isang oras na pilit pagpapahinga, tumayo ako't naghilamos. Tiningnan ko ang sarili sa salamin. Maputla, may malalim na itim sa ilalim ng mga mata, at tuyot ang mga labi. I looked like a ghost of the person I was yesterday. Kinuha ko ang aking maliit na bag. Tiniyak na naroroon ang aking ATM at ilang mahahalagang dokumento. At lumabas na ako ng bahay. Hindi ko na ginising si Mama. Sapat nang makita siyang mahimbing na natutulog kahit papaano. Ang unang pinuntahan ko ay sa mga kaibigan ko. Isa-isa ko silang tinawagan at pinuntahan. Nakakahiya. Nakakadurog ng pride ang lumapit at manghingi ng tulong. Pero wala akong choice. Abi, pasensya na talaga ah. Ito lang ang kaya kong ilabas ngayon eh. Pambayad ko sana sa bahay to pero alam kong mas kailangan mo. Sabi ni Sarah, ang pinakamatalik kong kaibigan. Sabay abot sa akin ng 3,000 piso. Salamat Sarah, malaking tulong na ito. Babayaran ko to, pangako. Ganon din ang nangyari sa iba pa naming mga kaibigan. Ang iba nagbigay ng 1,000, ang iba naman 500. Maliit na halaga kung ituring para sa iba pero para sa akin, bawat sentimo, tila ginto. Ramdam kong malasakit nila at doon ako kumukuha ng lakas. In the middle of this chaos, I realized that I am not alone. But unfortunately, kindness alone cannot pay a 200,000 peso bail. Sumunod kong pinuntahan ang mga kamag-anak namin. Ito ang mas masakit na bahagi. Nagtungo ako sa bahay ni Tito Bert at Tita Minda. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko na ang bigat ng atmosphere. Alam na nilang nangyari dahil mabilis kumalat ang balita. Abi, anak, alam mo namang katatapos lang ng operasyon ng pinsan mo eh. Wala talaga kaming naitatabi. Paliwanag ni Tita Minda. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata ko at hindi ko siya masisisi. Hirap din sila sa buhay at ang huling bagay na kailangan nila ay ang mabitbit ang krus na pasan-pasan ko. Nag-ikot pa ako sa iba pang mga pinsan at malalayong kamag-anak. Paulit-ulit ang naging sagot. Ang ilan, hinihingahan lang ako ng malalim. Ang iba naman ay tila naiirita pa dahil nadamay ang pangalan ng pamilya sa kaso ng droga. Those stares of judgment hurt more than the rejection itself. Ang sakit isipin na sa oras ng kagipitan, ang mga taong inaasahan mong sandigan ay sila pang unang bumibitaw dahil sa takot na madamay. Hapon na nang makarating ako sa opisina. Hindi ko alam kung may mukha pa akong iyaharap sa boss ko matapos kong mag-walkout kahapon. Pero heto ako. Nakatayo sa harap ng pinto ng office ni Sir Dante. I took a deep breath, trying to compose myself. I need to be professional, but deep inside, I am screaming for help. Sir Dante, kailangan ko po sana ng tulong nyo.
Paninimula ko nang papasukin niya ako. I explained everything. Ang pagkakaaresto kay kuya, ang kawalan namin ng pondo, at ang pangako kong pagtatrabahuhan ng bawat pisong hihiramin ko. Sir Dante was a stern man, but he had a heart. He looked at my records, saw my years of hard work and loyalty to the company. After a long silence that felt like eternity, he sighed. Abigail, you're one of my best employees. I hate to see you in this situation. Sabi niya habang kumukuha ng checkbook. I can advance your salary and give you a loan from the company emergency fund. I can give you 60,000 pesos. It's the maximum I can approve without the board's consent. Napaiyak ako sa labis na tuwa at pasasalamat. Maraming salamat po, sir. Paglabas ko ng opisina, mabilis akong nagtungo sa bangko para i-withdraw ang lahat ng ipon ko sa loob ng 3 taon. Isinama ko na rin ang mga inutang ko sa mga kaibigan at ang perang galing kay Sir Dante. Naupo ako sa isang bench sa parke malapit sa bangko para bilangin ng lahat. 60,000 pesos mula sa boss ko, plus the 20,000 total from my friends, and my own 20,000 savings, 100,000 pesos. I stared at the thick envelope in my lap. To any ordinary person, 100,000 is a huge amount of money. It's a year's worth of labor for some. But as I stared at it, the reality hit me like a ton of bricks. Kalahati pa lang ito. I still need 100,000 to reach the bail amount. San pa ba? San pa ba ako kukuha? I whispered to the wind. Malapit na ako sa bahay nang makita kong may taxing nakaparada sa tapat ng aming gate. Nagmamadali kong pinahinto ang tricycle at bumaba. Dito na lang po kuya! Dito na lang! Halos pasigaw kong sabi sa driver. Hindi ko na hinintay na huminto ng maayos ang tricycle. Mabilis akong bumaba at patakbong tinungo ang aming bakuran. Papa! Papa! Ano nangyari? Sinalubong ako ni Papa sa may pintuan. Ang mukha niya punong-puno ng takot. May kasama siyang 2 lalaki. Isang driver ng taxi at isang kapitbahay namin na may buhat-buhat na isang babae. Nang makilala ko kung sinong buhat nila, biglang tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ko. Si Mama. Nakapikit ang mga mata, ang mukha kasing puti ng papel, at ang mga labi niya nangingitim na. Ang ulo ay nakalaylay sa braso ng lalaking nagbubuhat sa kanya. Papa! Ano nangyari kay Mama? Hysterical kong tanong. Hinawakan ko ang kamay ni Mama. Napakalamig nito. Tila wala ng buhay na nananalaytay. Abi, ang mama mo bigla na lang bumagsak habang nagluluto ng hapunan. Nanginginig ang boses ni Papa. Halos hindi na siya makapagsalita ng maayos dahil sa paghagulgol. Hinawakan niya ang dibdib niya. Anak, inaatake na naman siya. Pangalawang atake na niya ito. Diyos ka, hindi, wag naman ngayon. Bulong ko. Mabilis naming isinakay si Mama sa backseat ng taxi. Pinasok ko si Papa sa loob para alalayan ang ulo ni Mama. At mabilis din akong sumakay sa harapan. Kuya, sa pinakamalapit na ospital please, bilisan niyo po. Pakikiusap ko sa driver. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ko ay ang mabibigat na paghinga ni Papa. At ang tunog ng makina ng taxi na humaharurot sa gitna ng dilim. Tinitingnan ko si Mama sa rearview mirror. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sisihin ng mundo. Bakit sunod-sunod? Bakit hindi man lang kami pinagpahinga kahit isang araw lang? Minda, lumabang ka. Huwag na huwag mo kaming iiwan. Bulong ni Papa habang hinahaplos ang noo ni Mama. Abi, ang pera may nakuha ka ba? Kailangan nating dalhin ng mama mo sa ICU eh. Hindi siya pwedeng sa ordinaryong ward lang. Napatingin ako sa bag na nakapatong sa kandungan ko. Ang 100,000. Ang perang pampiyansa kay Kuya Aris. May nakuha po ako, Pa, pero kulang pa eh. Huwag kayong mag-alala, may pambayad tayo. Sagot ko. Pero ang bawat salita, parang lason sa lalamunan ko. Alam kong ibig sabihin ito. Kung gagamitin namin ang perang ito para sa operasyon at gamot ni Mama, hindi makakapagpiyansa si Kuya Aris. Pagdating sa emergency room, naging blur ang lahat. Ang pagtakbo ng mga nurses, ang tunog ng mga makina,
ang amoy ng gamot na dati ko nang kinasusuklaman. Inilipat si Mama sa isang stretcher at mabilis na ipinasok sa loob. Hindi kami pinayagang pumasok. Naiwan na kami ni Papa sa labas. Nakatitig sa pintong may nakasulat na emergency. Abi, maupo ka na muna, sabi ni Papa. Pero siya mismo, hindi makaupo. Naglalakad-lakad siya sa hallway, hawak-hawak ang kanyang ulo. Kasalanan ko ito eh. Kung hindi sana tayo gipit eh. Kung hindi sana napagbintangan ng kapatid mo, hindi mai-stress ang mama mo na ganito. Pa, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Wala namang may gusto nito. Inakay ko siya sa isang upuan. Maya-maya pa, lumabas ang isang doktor. Mabilis kaming tumayo. Kayo ho ba ang kamag-anak ni Mrs. Lopez? Opo, Dok. Ako po ang asawa niya. Kamusta po ba siya? The second attack was much more severe than the first. Seryosong paliwanag ng doktor. Kailangan siyang i-confine sa ICU for monitoring. And we might need to perform an emergency procedure to clear her arteries. Pero kailangan nating masettle ang initial payment and deposit for the ICU equipment. Medyo may kamahalan ng gamot na kailangan nating iturok ngayon para matunaw ang bara sa puso niya. Magkano po, Dok? Tanong ko, kahit alam ko na ang isasagot niya. Initially, you need to prepare around 50 to 70,000 pesos para sa deposit at sa mga unang gamot pa lang. That's excluding the professional fees and the daily rate of the ICU. Napaatras ako. 50 to 70,000? Halos kalahati agad ng perang hawak ko para kay kuya. Kung ibibigay ko ito ngayon, baka malabo nang makabuo pa ako ng 200,000. Sa halip na 100,000 na lang ang problema ko ay bumalik pa ako sa umpisa. Hindi ko na alam kung sinong unahin. Pareho ko silang mahal at ayokong mawala sa amin si Mama. At sa huli, si Mamang pinili ko. O sige ho, Dok, magbabayad kami. Gawin niyo pong lahat para iligtas ang asawa ko. Abi, yung pera, ibayad na natin sa billing ngayon din. Tumango ako. Pero ang mga paa ko, tila nakabaon sa semento. Sa isip ko, nakikita ko ang mukha ni Kuya Aris, ang kalagayan niya sa kulungan. Kung hindi ko siya mailalabas, baka abutin ng buwan o taon bago kami makakuha ng panibagong schedule. Mabubulok siya sa loob ng walang kasalanan. Pero ang mama namin, nasa bingit na ng kamatayan. Habang naglalakad ako patungo sa billing section, bawat hakbang ay puno ng pait. Miss, deposit po for Mrs. Menda Lopez. ICU, sabi ko sa cashier. Habang binibilang ng cashier ang perang tig-1,000, tig-500, nararamdaman ko ang pagkaubos ng aking pag-asa. Nilimas ko ang halos 70,000 para lang siguraduhin na hindi mamamatay si Mama ngayon. Nang matanggap ko ang resibo, tiningnan ko ang natitirang pera sa bag. 30,000 pesos na lang. 30,000. Kulang na kulang para sa piyansang 200,000. Naupo ako sa isang sulok ng waiting area. Doon sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, ay muli kong naramdaman ang matinding kawalan ng kapangyarihan. Habang naglalakad pabalik sa emergency room, ang bawat hakbang ko tila papalubog sa putikan. Pakiramdam ko, ang katawan ko'y isang basong puno ng tubig. Isang patak na lang, aapaw na. Isang maling galaw na lang, sasabog na ako. Pero hindi ko inaasahan na ang isang patak na yon ay darating sa anyo ng isang balitang dudurog sa natitira ko pang lakas. Malayo pa lang ako, natatanaw ko na si Papa. Nakaupo sa upuang naroroon, hindi maipintang muka. Papa? Tawag ko sa kanya. Agad siyang napalingon sa akin, ang mga matay naniningkad sa galit. Nang makalapit ako, nakita kong nanginginig ang kanyang buong katawan. Papa, anong problema? May nangyari ba kay Mama? Sinabi ba ng doktor na lumalala siya? Sunod-sunod kong tanong. Ang kaba sa dibdib ko'y tila isang tambol na mabilis ang palo. Umiling si Papa, pero hindi yun nakatulong para kumalma ako. Iniharap niya sa akin ang cellphone niya. Abi, tumawag ang Tito Bert mo. Ang palayan natin, anak. Ang palayan natin. Bakit pa? Ano nangyari sa palayan? Nasusunog, Abi. Sinunog nila, Beboy.
Sigaw ni Papa. Dahilan para mapatingin ng ilang nurses sa amin. Nakita sila ng mga kapitbahay. Nagwala raw ang grupo nila Beboy sa bukid natin. Binuhusan ng gas at sinilaban ng lahat ng aanihin na sana natin sa susunod na buwan. Para akong binalutan ng yelo sa narinig. Si Beboy, ang kilabot sa lugar namin. Isang kilalang adik at pusher na walang sinasanto. Ang taong kinatatakutan ng lahat dahil sa gulo at dumi na dala niya. At ngayon, pati ang tanging natitirang kabuhayan namin, idinamay niya pa. Bakit ang palayan natin, Papa? Mahina akong tanong. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Dahil alam nilang wala ang kuya mo. Alam nilang walang magtatanggol sa atin. Galit na sabi ni Papa, sabay suntok sa pader ng ospital. Sabi ni Bertel wala silang magawa dahil may dala silang mga patalim. Pinanood lang nila kung papaano naging abong lahat ng pinagpagura natin ng ilang buwan. Nanghihina akong napaupo sa isang sementadong upuan na naroroon. Ang bag ko na kanina ay pinoprotektahan ko dahil sa pera, ay basta na lang bumagsak sa sahig. My knees gave out. My mind went black. Bakit ganun? Bakit sunod-sunod ang kamalasang nangyayari sa pamilya namin? Una si Kuya Aris, inosenteng tao na nakulong dahil sa mga drogang itinanim sa kanya. Pangalawa si Mama. Ang puso niyang laging nag-aalalay sumuko na sa tindi ng stress. At ngayon, ang palayan. Ang gintong palayan na inaasahan sana namin at pambuhay sa amin sa susunod na taon. Abo na. May susunod pa ba? Ano pa bang kukunin niyo sa amin? Ang buhay ko naman ba? Tumingin ako kay Papa. Nakayuko na siya ngayon. Nakatakip ang mga palad sa kanyang muka. Ang matandang lalaking ito na buong buhay ay nagbabanat ng buto para sa amin. Ngayon ay mukha ng lantang gulay. In this moment, the weight of the universe felt like it was resting solely on my shoulders. I realized that prayers alone wouldn't save us tonight. The world is cruel and it doesn't care if you're a good person. It only cares about power, money, and who can survive the storm. I reached for my bag and pulled out my phone. 100,000 pesos gone to the hospital. 200,000 needed for bail. Another hundreds of thousands for my mom's surgery. And now, zero income from the farm. The math of our lives was simple. We were buried in a hole so deep that no amount of hard work could get us out. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay si Mama. Hindi ko pwedeng hayaang mabulok si Kuya Aris habang mga taong kriminal na katulad nila Beboy nagpapakasaya sa labas. Pa, tawag ko kay Papa. Hindi siya tumingin. Dito lang kayo bantayan niyo lang si Mama. Saan ka ba pupunta, Abi? Hahanap ho ako ng paraan. Hahanap ako ng pambayad sa lahat ng ito. Wala na tayong mahihiraman, anak. Lahat nahiraman na natin. Alam ko, Papa, pero kahit na anong mangyari gagawa ko ng paraan. Naglakad ako palayo sa ER. Bawat hakbang ko tila pagtalikod sa katinuan. Pumasok ako sa CR ng ospital at tiningnan ng sarili sa salamin. Gulo-gulo ang buhok ko at namumugto ang mga mata. Inayos ko ang aking sarili. Pinunasan ng dumi sa aking muka. I applied a little bit of lipstick that I found in my bag. Isang kulay na hindi ko karaniwang ginagamit dahil masyadong matapang. Clark's point of view. Ramdam ko ang bawat dagundong ng bas sa dibdib ko habang iniikot ang hawak na baso ng mamahaling bourbon. Narito kami sa VIP lounge ng Bar Exclusive. We were celebrating. Katatapos lang ng aming bagong business venture. At as expected, malaking milestone ito para sa kumpanya. In the world of business, success means power. And right now, I have plenty of it. Cheers, Clark! Sa mas marami pang projects at mas mahaba pang zero sa bank accounts natin. Sabi ni Arnold habang itinatama ang baso niya sa akin. To growth, Arnold, at sa hindi na paglingon sa nakaraan. Speaking of nakaraan, Arnold leaned in. Biglang naging seryoso ang tono niya. Nabalitaan mo na ba yung nangyari sa pamilya ni Abigail? I heard Ares, her brother, nasa presinto ngayon. Nahulihan daw ng drugs sa minamanehong taxi niya. Grabe, skandal yun para sa pamilya nila na kilalang matino.
Bahagyang humigpit ang hawak ko sa baso. Ang pangalang Abigail ay parang talim na humihiwa sa composure ko kahit ilang taon nang lumipas. Tinitigan ko ang ice cubes na unti-unting natutunaw sa alak ko. I heard. Maiksi kong sagot. Cold at walang emosyon ang boses ko. I've perfected this mask for a long time. Kawawa naman yung babae. Singit ni Leo. Nakita ko siya kanina sa presinto eh. She looked devastated. Sa hirap ng buhay nila, kailangan nila ng milagro para makapagpiyansa. Ano, tutulungan mo ba? I mean, everybody knows you've always had a soft spot for her, right? Natawa ko ng mahina. Isang dry at walang kakwenta-kwentang tawa. Umiling ako at ibinaba ang baso sa marble table. Help her? Ba't ko gagawin yun? Come on, Clark. Si Abigail yun. Patay na patay ka sa kanya simula nung high school pa tayo. Pangungulit ni Arnold. That was a lifetime ago, Arnold. Malamig kong sabi. At huwag niyo ring kalilimutan kung papaanong nagtapos ang pagiging patay na yan. Biglang bumalik sa alaala ko ang mga memories na sinubukan kong ibaon sa New York. High school ako. Yung lalaking sunod ng sunod sa kanya na parang aso. I wasn't the man I am today. I was just a kid who wore his heart on his sleeve. Hindi ko makakalimutan yung araw na naglakas loob akong umamin sa harap ng maraming tao. I bought the most expensive bouquet at sumulat pa ako ng letter na inabot ako ng madaling araw bago natapos. And what did she do? She didn't just say no. Pinagtawanan niya pa ako. Sinabi niya sa mukha ko sa harap ng mga kaibigan namin na hindi niya ako type. Na kahit gaano pang kayaman ng pamilya ko, boring daw ako at too much. She made me look like a fool. Isang pathetic na rich kid na akala mo mabibili ang lahat. Ang humiliation na yun ang naging dahilan kung bakit ako lumipad pa Amerika para mag-college. I told myself I would become someone who could never ignore. Someone who doesn't need to beg for a second of her time. Then, I came back. Pagpapatuloy ko. Low and steady ang boses ko. After graduation, akala ko nagbago ng lahat. Akala ko matured na kami pareho. So I tried again. For the second time, inalok ko sa kanya ang tulong ko, ang feelings ko. And, tanong ni Leo kahit alam niya ng sagot. And for the second time, she rejected me. Gigil kong sabi. Ang bitterness ay lumalabas sa boses ko. Tiningnan niya ako gamit ang mapagmataas niyang mga mata at sinabing mas pipiliin pa niyang mag-isa kaysa ang makasama ang taong katulad ko. She made it clear, wala akong halaga sa kanya. Sumandal ako sa leather sofa at nag-cross ng legs. So, no. Wala akong balak na tulungan ng mga Lopez out of the goodness of my heart. Abigail chose her path of pride. Tingnan natin ngayon kung saan siya dadalhin ng pride niya lalo na't nakakulong ang kuya niya at abo ng palayan nila. Nasunog din ng palayan? Arnold whistled. Man, talk about bad luck. Kung hindi siya makabayad ng piyansa, mabubulok sa kulungan si Aris. At ang nanay niya, balita ko mahina ng puso. May naramdaman akong kurot sa dibdib. Awa ba ito? No, it was opportunity. For years, Abigail held the power. Siya ang laging nagsasabi ng yes o no. Siya ang laging nakatingin sa akin mula sa pedestal ng kanyang moral superiority. But now, tables have turned. She's desperate, Clark, Leo said, observing my reaction. Ang babaeng gipit, gagawin ng lahat para sa pamilya. Kinuha ko ulit ang baso at inisang laklak ang natitirang alak. She'll come crawling. Bulong ko sa sarili ko. Ano yun? Tanong ni Arnold. Wala. Tumayo ako at nagboton ng suit jacket ko. I'm heading out. Tapos ang celebration para sa akin. I have some important arrangements to make. Oh, saan ka pupunta? Maaga pa. Pupuntahan ko lang babaeng matagal nang may utang sa akin. Sabi ko na may tipid ng ngiti. As I walked out of the bar, sinalubong ako ng malamig na hangin. Sumakay ako sa kotse ko at tumitig sa neon lights ng syudad. Abigail Lopez. Akala mo ba mapapakain ng pride mo ang pamilya mo? Akala mo ba mabubuksan ng dignidad mo ang rehas ng kulungan? Nilabas ko ang cellphone ko at tinawagan ng assistant ko. Check the hospital records for Mrs. Menda Lopez and get me the details of Aris Lopez's case. I want to know exactly how much his freedom costs.
I ended the call. Hindi na ako yung rejected boy noon. I am a man who knows how to get what he wants. Abigail played her cards twice and lost me. Ngayon, ako naman ang may hawak ng lahat ng alas. Huminto ang sasakyan ko sa tapat ng main entrance ng ospital. Pag-aari ito ng pamilya ko. Tumingala ako sa dambuhalang building na ito. Isang monumento ng yaman at impluensya. Bumaba ako ng sasakyan at mabilis na pumasok sa lobby. Ang mga staff agad na yumuko sa akin. Sabay bati ng, "Good evening, Sir Clark." Pero hindi ko sila binibigyan ng pansin. My mind was focused on one person. I checked the monitor. She's at the 4th floor near the ICU. Eksaktong pagbukas ng pinto ng elevator sa 4th floor, doon siya nakatayo. She looked broken. Ang ayos niya, gulo-gulo. May bakas ng dumi sa damit. At ang lipstick na inilagay niya tila isang maskarang hindi bagay sa kanyang maputlang muka. Napatigil siya nang makita ko. Saglit kaming nagkatitigan. The silence in the hallway was deafening, only broken by the distant hum of hospital machinery. I saw the flash of pain, hatred, and humiliation in her eyes before she quickly looked away. Umiwas siya ng tingin, at doon ko naramdaman ang muling pag-init ng dugo ko. Even now in her lowest state, she is still trying to hide her vulnerability from me. Tatalikuran na sana niya ako para maglakad palayo. But I was faster. Isang mabilis na hakbang, naharangan ko ang daraanan niya. Napasandal siya sa gilid ng elevator door. Gulat na gulat sa agresibong kilos ko. "Saan ka pupunta, Abigail? Are you running away from the only person who can help you?" "Clark, please, wag ngayon." "Kung hindi ngayon, kailan? Kapag patay ng nanay mo? O kapag sinentensyahan na ang kapatid mo?" I leaned in closer. Sapat na para maramdaman niyang hininga ko. I could smell the faint scent of her sweat mixed with the sterile hospital air. "I know everything, Abby. I know you only have 30,000 pesos left in your bag. I know your farm is now nothing but ash. You're at a dead end." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. "Ano bang gusto mo? Bakit kailangan pumunta ka pa rito para ipamukha sa akin ang lahat ng yan?" I smirked, direct to the point. That's the Abigail I knew. "I'm here to offer you a way out," sabi ko habang tinititigan siya ng diretsyo sa mga mata. "Listen to me carefully, because I won't repeat this. Dito sa ospital na to, I can make everything disappear. The bills, the deposits, the medicines, I will sign it all off. Wala kayong babayarang kahit piso. And your brother Aris, one phone call from me and the bill will be posted. The witnesses will retract their statements. And he'll be home for breakfast tomorrow." "Kapalit ng ano, Clark?" Hinawakan kong isang hibla ng buhok niya at inilagay yun sa likod ng kanyang tenga. "Kapalit ng isang gabi. Isang gabi sa piling ko, Abigail. Your body, your time, your everything for one wild night. Pagkatapos nun, tapos na ang lahat ng problema mo. You walk away free. Your family safe. And I get what I've wanted for a long time." Nanlaki ang mga mata niya. "You're disgusting," bulong niya. "Maybe," I shrugged, completely unfazed by her insult. "Pero ako lang ang demonyong may susi sa langit mo ngayon. Think about it, Abby. Look at the ICU door. In several hours, your mom will need surgery. If you don't pay, they won't proceed. In 12 hours, the window for Aris's bail will close. What is your pride worth compared to their lives? "Clark, please, wag naman ganito." "The choice is yours," I said, stepping back a bit to give her space, but still blocking her exit. "Life or pride? Ang kalayaan ni Aris at ang buhay ng nanay mo, o ang dignidad mong wala namang maitutulong sa'yo sa oras na ito? Isang gabi lang yon, Abigail. One night to save them all." Tiningnan kong relo ko. "I reserved the presidential suite on the top floor. My assistant is already waiting for my signal to settle your bills. If you walk into the suite with me, consider your debts paid. If you walk away now, well, good luck with the funerals." Nanatili siyang tahimik. Nakayuko siya.
Ang mga kamay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. I could feel the internal struggle within her, the clashing of her morals, and her love for her family. I enjoyed watching it. It was the ultimate victory for me. Ang babaeng nagpahiya sa akin noon. Ngayon ay nakadepende ang buong mundo sa isang salita ko. I'm waiting, Abigail. Udyok ko sa kanya. Pilit na sinusubok ang limitasyon ng kanyang pasensya. Anong pipiliin mo? Ang maging marangal pero ulilat nag-iisa? O ang ibigay sa akin ng gusto ko at magkaroon ng pamilyang buo? Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang muka. The look in her eyes was no longer of a girl in love or a girl in pain. It was the look of a woman who had just accepted her fate. Isang gabi lang? Yes, isang gabi lang, Abigail. Everything you ever needed, delivered on a silver platter. Fine. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Iligtas mong pamilya ko. At gawin mo sa akin ang gusto mo. I felt a surge of adrenaline and triumph. Good choice, Abigail. I knew you were smart. Inilabas ko ang cellphone at mabilis na nag-dial. Settle the Lopez's account, all of it, and call the lawyer. Tell him the bail for Aris Lopez is ready now. Ibinaba ko ang tawag at muling tumingin kay Abigail. Shall we? The night is just beginning, and we have a lot of catching up to do. Inakay ko siya patungo sa elevator. Ang kamay ko sa kanyang bewang, isang pag-aari na hindi niya na kayang bawiin. This is the wild night I promised, at sisiguraduhin ko na hinding-hindi niya ito malilimutan. Abigail's point of view. Isang gabi lang, Abby. Isang gabi lang kapalit ang buhay nila. Paulit-ulit kong bulong sa sarili ko. Pilit na pinapatigas ang aking puso. Huminto kami sa tapat ng isang malaking pinto sa pinakamataas na palapag. Hindi ito basta-bastang opisina. Ito ay isang suit na misulang palasyo sa gitna ng amoy gamot na gusali. Pagpasok namin, sinalubong ako ng lamig ng aircon na tila nanunuot hanggang sa aking mga buto. Napakalawak ng silid. May mga mamahaling paintings, malalambot na sofa, at isang malaking glass window kung saan tanaw ang buong ningning ng syudad. Mga ilaw na dati ay tila bituin sa paningin ko. Pero ngayon, mukhang mga matang nanunuya sa akin. Narinig kong marahas na tunog ng lock. Ang tunog na yon, tila hudyat na wala ng atrasan. Hinarap ko si Clark, na natili siyang nakatayo malapit sa pinto. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang suit. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, maliban sa isang klase ng tingin na tila tinitimbang ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Bawat yabag ng kanyang sapatos, nagpapakaba sa akin ng husto. Huminto siya sa harap ko, sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. You look like you've been through hell, Abigail. But don't worry. This office, this night, this is where your hell ends. And my satisfaction begins. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatitig sa kanyang dibdib. Hindi kayang salubungin ang kanyang mga mata. Naramdaman kong pag-init ng aking pisngi sa tindi ng kahihiyan. Inayos ko ng lahat. Pagpapatuloy niya habang nilalaro ang isang hiblan ng buhok ko. Your mother is being prepped for surgery as we speak. The best surgeons in this country are handling her. And Aris, my lawyers are already at the station. Before the sun rises, he'll be breathing fresh air. Salamat. Tipid kong sagot. Don't thank me yet. Udyok niya. At naramdaman kong kanyang kamay na humahawak sa aking baba. Pilit na iniaangat ang aking mukha para tumingin sa kanya. You know what I want. You know the price of this miracle. Tumitig siya sa akin ng matagal. May kung anong galit at pagnanasa sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. I've waited years for this, Abby. Years of being rejected, of being laughed at. Tonight, I finally owned a girl who thought she was too good for me. Bulong niya. Humakbang siyang paatras at naupo sa gilid ng malaking mesa. Ang mga braso nakakrus sa kanyang dibdib. Strip. Utos niya. Napatigil ako.
Tila ba tumigil ang paghinga ko. Alam kong darating ang sandaling to pero ang marinig ito mula sa kanya ay parang isang sampal na nagpagising sa akin sa malupit na katotohanan. Clark. Don't Clark me, Abigail. We had a deal. Putol niya sa sasabihin ko. Ang kanyang mga matay naging kasing tigas ng bakal. Take off your clothes. Now, I want to see exactly what I paid for. Nanginginig ang aking mga daliri habang dahan-dahang itinataas ang aking mga kamay sa unang butones ng aking blusa. Ang bawat sentimetro ng balat na nalalantad ay tila unti-unting paghubad din ng aking buong pagkatao. Ang pride na iniingatan ko ng maraming taon ay dahan-dahang nalalaglag sa sahig kasabay ng aking damit. Naramdaman kong pag-init ng aking mga mata pero pinigilan kong pumatak ang luha. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang makita kong umiiyak. Kung itong kabayaran para sa buhay ng pamilya ko, tatanggapin ko. Habang dahan-dahan kong ginagawa ang utos niya, hindi siya nag-iwas ng tingin. Pinapanood niya ang bawat galaw ko na parang nanonood ng isang palabas. Ang katahimikan sa loob ng silid ay punong-puno ng tensyon at pait. Bilisan mo, dagdag pa niya. Ang boses ay puno ng pagkainip. The clock is ticking and I don't like waiting for what's already mine. Ipinikit ko ang aking mga mata ng mariin. Sa dilim ng aking paningin, naisip ko sila mama at kuya. Para sa kanila, Abigail. Para sa kanila. Ipinagpatuloy ko ang pagtatanggal ng aking damit hanggang sa wala nang natira. Ang lamig ng aircon ay agad na kumapit sa aking hubad na katawan. Pero mas malamig ang pakiramdam ng aking kaluluwa. Pakiramdam ko, isa akong gamit na nakadisplay. Isang produkto na nabili sa isang transaksyon. Open your eyes, Abigail. Utos ni Clark. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko siyang nakatayo na muli sa harapan ko. May kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Inabot niya ang aking balikat. Ang kanyang mainit na palad ay ramdam ko. Tonight, you will learn that money can buy anything. Bulong niya sa aking tenga. Even the dignity of the girl who once looked down on me. Hinila niya ako palapit sa kanya. At sa sandaling yun, alam kong wala na talagang atrasan. Bago pa man ako makahinga ng malalim para ihinda ang aking sarili, mabilis na siniil ni Clark ang aking mga labi. Hindi iyon ang halik na pinapangarap ng mga babae. Hindi yun malambot o puno ng pagmamahal. Ito'y isang halik na mapagparusa, mapusok, at puno ng pait na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Pakiramdam ko'y mapupugtun ng paghinga ko. Pilit na sinasakop ang bawat sulok ng aking bibig na parang isang mananakop na nagdedeklara ng kanyang teritoryo. Nagmistula akong tuod sa aking kinatatayuan. Gusto kong lumaban. Gusto kong itulak siya palayo. Pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang imahe ni Mama sa ICU at ni Kuya sa loob ng selda. Para sa kanila to, Abby. Konting tiis na lang. Ngunit si Clark ay tila walang balak na huminto. Nang maramdaman niyang hindi ako tumutugon, lalong naging agresibo ang kanyang mga galaw. Naramdaman kong pagbaba ng kanyang mga halik mula sa aking labi patungo sa leeg. Ang bawat dampi ng kanyang mainit na labi sa aking balat ay nagpapadala ng kuryenteng hindi ko inaasahan. Abigail, bulong niya sa pagitan ng kanyang mga halik. Ang boses niya, paos at puno ng pagnanasa. Look at me. Huwag kang magpanggap na wala kang nararamdaman, na hindi mo nagugustuhan ang ginagawa ko. Aminin ko man sa hindi, unti-unti akong nadadarang sa ginagawa niya. Ang lamig ng silid ay unti-unting napapalitan ng nakakapasong init na nagmumula sa kanyang katawan. Ang aking puso, na kanina'y tumitibok dahil sa takot, ngayon ay nagkakaroon ng ibang ritmo. Isang ritmo na idinidikta ng instinct ng aking katawan. Nakakahiya, nakakadurog ng dangal, pero nararamdaman kong pagkabuhay ng init sa aking buong pagkatao. Bigla, sa isang malakas na kilos, itinulak niya ako patungo sa malambot na kama na nasa gitna ng suit. Bumagsak ako sa malambot na kutsyon, at bago pa man ako makabangon, mabilis na siyang sumampa sa ibabaw ko. Nakahiga lang ako sa ilalim niya, hingal na hingal, habang ang aking buhok ay nakakalat sa puting bedsheet. Tumingal ako at nakita ko ang kanyang mga mata. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ko mula sa aking muka,
pababa sa dibdib, hanggang sa dulo ng aking mga paa. Ang tingin na yon, hindi lang basta pagnanasa. Puno iyon ng paghanga na may halong pagmamay-ari. "You're so beautiful, Abigail. It's a crime that I had to wait this long to have you like this." Sabi niya, habang ang kanyang mga daliri dahan-dahang humahaplos sa aking balat. "Gawin mo nang dapat mong gawin, Clark. Tapusin na natin to." Hamon ko sa kanya. Pilit na ibinabalik ang matigas na tono sa aking boses. Kahit na ang totoo, nanginginig ang buong kalamnan ko. Ngumisi siya. Isang mapanuyang ngiti. "Oh no, hindi natin tumamadaliin. I paid a high price for this night, and I intend to enjoy every second of it. I want you to remember this, Abby. I want you to remember that it was me, the man you looked down on, who finally broke you." "Hindi ako mababasag, Clark. Katawan ko lang ang makukuha mo, hindi ang pagkatao ko." Ganti ko, bagaman nararamdaman ko ng unti-unting pagguho ng aking depensa. "We'll see about that." Bulong niya bago muling idinikit ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman kong kanyang kamay na humawak sa aking mga bewang, mahigpit at tila ayaw nang bumitaw. Ang bawat haplos niya ay tila sinusunog ang aking balat, at sa bawat segundo na lumilipas, ang galit ko sa kanya unti-unting nahahaluan ng isang nakalilitong sensasyon. Masama ito, mali ito, pero ang katawan ko tila may sariling isip. Tumutugon sa bawat galaw niya sa paraang hindi ko kayang kontrolin. Ang liwanag mula sa labas ng bintana ay nagbibigay ng anino sa aming mga katawan, habang ang tanging naririnig ay ang aming mabibilis na paghinga at ang mahinang tunog ng aircon. Sa mga sandaling yon, naramdaman kong tuluyang pagkawala ng Abigail na kilala ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinahayaan ng sarili na lamunin ng dilim at ng init na dulot ni Clark. Kung itong kabayaran para sa buhay ng aking pamilya, hihigpitan ko ang aking kapit. Hahayaan ko siyang angkinin ng bawat bahagi ko, hanggang sa wala nang matira kung hindi ang katotohanan sa gabing ito. Ako'y pag-aari ng lalaking ito. Ngunit sa kabila ng init, sa kabila ng pagnanasa na unting-unting lumalamon sa akin, may isang bahagi ng puso kong umiiyak. Isang tahimik na pagtangis para sa isang dangal na kailanman hindi na maibabalik. "Look at me, Abigail." Utos niyang muli. Ang kanyang mukha'y ilang pulgada na lang mula sa akin. "Look at the man who owns you tonight." Idinilat ko ang aking mga mata't sinalubong ang kanyang nag-aapoy na titig. Sa sandaling yon, wala nang urungan. Ang wild night na ipinangako niya ay nagsisimula pa lang, at sisiguraduhin niyang bawat higla ng aking pagkatao ay mararamdaman ng kanyang kapangyarihan. At hindi nga nagtagal, sa gitna ng malamig na bugso ng aircon at ng init na nagmumula sa aming mga katawan, ay tuluyan na nga niya akong inangkin. Napapikit ako ng mariin at halos mapaiyak sa sakit. Isang matalim at pisikal na sakit na dulot ng kanyang pag-angkin. Pero higit sa pisikal na hapde, ang mas masakit ay ang katotohanang dinudurog ang aking dignidad sa bawat galaw niya. This was the price. This was the payment for my family's lives. Ngunit ang tadhana, sadyang mapaglaro. Dahil ilang sandali pa, ang sakit na nararamdaman ko'y unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang sensasyong hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na pilit kong nilalabanan, pero tinatanggap ng aking katawan. Sa kabila ng galit ko sa kanya, sa kabila ng kahihiyan, ang aking sistema ay tila lalong nagdadarang sa init na dala ni Clark. Hanggang sa hindi ko namalayan, sabay naming narating ang rurok ng kaligayahan sa gitna ng madilim na silid na iyon. "Abigail." He whispered my name like a prayer and a curse at the same time. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Nang gabing yun, tila hindi nauubos ang pagnanasa at galit na gustong ilabas ni Clark mula sa kanyang sistema. Hindi lang isang beses kung hindi maraming beses niya akong inangkin. Para siyang uhaw na ngayon lang nakatikim ng tubig. Pilit na sinusulit ang bawat sandaling nasa ilalim niya ko. Bawat pag-uulit ay tila pagtatak ng kanyang pangalan sa aking pagkatao. Isang paalala na mula sa gabing ito, may bahagi sa akin na habang buhay niyang pag-aari. Sa huli, dahil sa tindi ng pagod, nakita kong unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap.
Humiga siya sa tabi ko. Ang kanyang braso, nakapalupot pa rin sa aking bewang na tila. Natatakot na takasan ko siya. Habang siya'y himbing na himbing sa tabi ko, ako naman, nananatiling gising na gising. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang braso at umupo sa gilid ng kama. Ang bawat bahagi ng katawan ko, nangihinat masakit, pero mas ramdam kong hapdi sa loob ng aking dibdib. Tumingin ako sa bintana. I'm sorry, bulong ko. Patawad po kung naging mahina ako. Wala na po akong ibang paraan. Pagdadasal ko. Pinilit kong tumayo at dahang-dahang naglakad patungo sa banyo. Nilinis ko ang aking sarili. Pilit na binubura ang bakas ng kanyang mga haplos. Pero alam kong kahit na anong gawin ko, ang pakiramdam ng kanyang balat sa akin ay mananatili sa aking alaala. Isinuot kong muli ang aking mga damit pagkatapos. Bumalik ako sa silid at kinuha ang bag ko. Tiningnan kong muli si Clark. Gusto ko siyang gisingin at sigawan. Pero para saan pa? Tapos ng transaksyon. I have delivered my part of my deal. Lumabas ako ng suit nang hindi lumilikha ng anumang ingay. Habang naglalakad sa pasilyo ng ospital, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang mga guards at nurses ay nakatingin sa akin. Marahil ay nagtataka kung bakit lumabas ang isang babae mula sa opisina ng may-ari ng ospital sa ganitong oras. Pero hindi ko na sila pinansin. Dire-diretso lang ang tingin ko sa unahan. Clark's point of view. Nagising ako nang tumamang sikat ng araw sa aking mukha mula sa malaking bintana ng opisina. My head felt heavy, a mix of exhaustion and the aftermath of the intense emotions from last night. Otomatikong kinapa ng kamay ko ang espasyo sa tabi ko, expecting to feel the warmth of her skin. Pero ang tanging naramdaman ko ay ang malamig at lukot na bedsheet. Idinilat ko ang aking mga mata at bumangon. Wala na siya. Abigail was gone. Tumingin ako sa paligid ng silid, naghahanap ng anumang bakas na hindi lang panaginip ang lahat. At doon, sa gitna ng puting-puting tela ng kama, nakita kong isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Isang mantsa ng dugo. Natigilan ako. I stared at it for a long time, my mind racing. Hindi ako makapaniwala. Sa dami ng mga naging karelasyon ko sa Amerika, sa dami ng mga babaeng naghahabol sa akin, I never expected this. I thought she was experienced, or at least I assumed na sa ganda niya, may nagmamay-ari na sa kanya bago ako. But I was wrong. I was the first. Ako ang unang lalaki sa buhay niya. Damn it! I whispered. Napahawak ako sa ulo ko. Isang matinding kurot ng guilt ang nararamdaman ko. Isang emosyong matagal ko nang itinago sa ilalim ng galit ko. All this time, I treated her like a transaction, like a prize to be won out of spite. Pero ang bawat sakit kagabi, it was more than just a physical. It was her giving up her everything to me. Mabilis akong nabihis. My movements, mechanical. I feel restless. Umuwi ako ng bahay pero hindi ako nakatulog ng maayos. Every time I closed my eyes, I could feel the way she trembled under me. I could hear her silent sobs that she tried so hard to hide. Isang linggong lumipas. Sinubukan kong ituon ng atensyon sa trabaho, sa mga board meetings at sa expansion ng kumpanya. Pero Abigail was like a ghost haunting my every thought. Nabalitaan ko mula sa assistant ko na maayos ang lahat sa panig nila. Her mother was successfully operated on and was now recovering at home. Aris Lopez, he was back on the road, driving his taxi, with all charges dropped. Everything was back to normal for them. But for me, nothing felt normal. Dapat sana masaya na ako, di ba? I got my revenge. I finally possessed the woman who rejected me twice. I should be feeling triumphant, but instead, my mind was a chaotic mess. Mas lalo niyang ginulong isip ko. Bakit parang hindi sapat na nakuha kong katawan niya? Bakit parang may kulang pa rin? Bakit mas lalong lumalalim ang curiosity ko sa kanya ngayon? Sir, your schedule for the afternoon is clear after the 4 p.m. meeting. My secretary's voice brought me back to reality. Cancel the rest. I have somewhere to be. Sabi ko habang kinukuha ang susi ng kotse ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. I needed to see her. Inaalam ko kung saan siya nagtatrabaho at kung anong oras ang labas niya. Pagdating ng hapon,
Pumarada ako sa tapat ng gusali ng kumpanya nila. I waited inside my car, my eyes glued to the entrance. Maraming tao ang lumabas, mga empleyadong nagmamadaling makauwi. And then I saw her. Abigail was walking out of the lobby. She looked different. Her shoulders were slightly hunched, as if she was carrying the weight of the world. She was wearing a simple office attire, her hair tied in a neat bun. She looked pale, her face devoid of the fire I used to see back in high school. Pinaandar kong sasakyan at dahan-dahang gumulong patungo sa direksyon niya. I rolled down the window. Abigail! Tawag ko. Napatigil siya. I saw the way her body stiffened just by hearing my voice. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang mga mata niya, they were empty. No anger, no hatred. Just a hollow stare that cut deeper than insults she could have thrown at me. Clark. Mahina niyang sagot. She didn't move. She didn't run. She just stood there, waiting. Get in. Let's talk. Utos ko. Though my voice was softer this time. Tapos ng usapan natin, Clark. We had a deal. I've paid my debt. Bakit nandito ka pa? Tanong niya. Her voice flat. I just want to know if you're okay. And your mom. I stammered. Bakit ba ako nauutal? I am Clark Imperial. I don't get nervous. My family's fine. My mother is safe. And my brother is free. You kept your word. And I kept mine. Sabi niya. And then she looked at me straight in the eye. So please, leave me alone. Let me live the rest of my life trying to forget that night ever happened. Her words felt like a slap. Forget? You think it's that easy? Mabilis akong bumaba ng kotse at ilang malalaking hakbang lang ay naabutan ko na siya. Hinawakan ko siya sa braso. Hindi para saktan kung hindi para pigilan ng kanyang pag-alis. Abigail, sandali. Mag-usap muna tayo. Pakikiusap ko. Sinubukan kong gawing mahinahon ang boses ko. Pero ramdam kong panginginig noon dahil sa halo-halong emosyon. Mabilis niyang binawi ang kanyang braso at tiningnan ako ng may halong puot at pagkadiri. Clark, ano pa bang hindi mo naiintindihan? Tapos na. Nagbayad na ako. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Kailangan nating mag-usap ng maayos. Hindi ganito. Hindi sa gitna ng kalsada. Sumakay ka na sa kotse. Ihahatid kita kung saan mo gusto. Basta pakinggan mo lang ako. Ayoko! Hindi ako sasakay sa kotse mo. Hinding-hindi na ako muling magpapadala sa mga laro mo. Doon na nagdilim ang paningin ko. Ang pagtitimpi ko biglang naglaho. Kung ayaw niyang makuha sa santong dasalan, dadaanin ko siya sa santong paspasan. Walang sabi-sabi, binuhat ko siya. Isang mabilis na pag-angat na nagpagulat sa kanya. Clark! Ano ba? Bitawan mo ko! Sigaw niya habang nagpupumiglas at pinaghahahampas ang likod ko. Wala akong pakialam sa mga taong nakatingin sa paligid. Wala akong pakialam kung magmumukha kong masama sa paningin nila. Ang mahalaga lang sa akin, hindi siya makawala. Isinakay ko siya sa passenger seat at mabilis na inilak ang pinto bago pa siya makalabas. Umikot ako sa driver seat at humarurot palayo bago pa makatawag ng atensyon ng kanyang pagsigaw. Saan mo ba ako dadalhin? Sa kondo ko tayo pupunta. Doon tayo mag-uusap ng walang istorbo. Hindi ko siya tinitingnan dahil alam kong kapag nakita ko ang mga luha niya, baka manghina ako. Nang makarating kami sa basement parking ng aking kondo, hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakaupo. Nakakuyom ang mga kamay at halatang walang balak na bumaba. Abigail, bumaba ka na. Mag-uusap lang tayo, pangako. Sabi ko pagkabukas ko ng pinto sa harap niya. Hindi ako bababa rito. Dito lang tayo mag-uusap kung talagang kailangan. Huminga ako ng malalim. Abigail, wag mo naman akong pilitin. Alam mong kaya kong gawin ang ginawa ko kanina sa opisina niyo. Gawin mo! Wala na akong pakialam. Kinuha mo na nga yung dangal ko, di ba? Ano pa bang kaya mong gawin? Sigaw niya sa akin. Ang mga mata nanlilisik. Hindi ko na hinintay na matapos ang kanyang sasabihin. Muling binuhat ko siya mula sa loob ng kotse. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang paglaban. Sinipa niyang pinto ng kotse at pilit na kumakawala sa aking mga braso. Pero mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kanya. Bitawan mo ako, Clark! Hayop ka! Wala kang puso! Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako ng mabilis patungo sa elevator. Bawat sipa niya, bawat hampas sa dibdib ko, tinitiis ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay maipasok siya sa loob ng unit ko. Nang bumukas ang elevator, pumasok ako habang bitbit pa rin siya.
Please Abigail, tumigil ka na. Nag-uusap lang tayo. Bakit mo ba ginagawa to? Nakuha mo na yung gusto mo, di ba? Ano pa bang kulang? Hindi ako sumagot. Paano ko sasabihin sa kanya na simula ng gabing yun, hindi ko na kayang mawalay sa kanya? Paano ko aaminin ang paghihiganti na binabala ko ay naging sarili kong kulungan? Bumukas ang elevator sa floor ng unit ko. Lumabas ako. Bit-bit pa rin ang babaeng nagpabago sa takbo ng buhay ko. Pagdating sa tapat ng pinto, mabilis ko itong binuksan at pumasok kami sa loob. Abigail, tawag ko sa kanyang pangalan. Pero sa pagkakataong ito, wala nang otoridad ang boses ko. Ano ba talagang gusto mong pag-usapan, Clark? Ang tungkol sa kung papaano mo akong binili? O ang tungkol sa kung papaano mo akong pinilit na sumama sa'yo ngayon? Gusto kong humingi ng tawad. Alam kong huli na pero gusto kong malaman mo na hindi ko sinasadyang maging ganito. Hindi sinasadya? Plano mo ang lahat, Clark. Alam mo naman yung bawat galaw ko eh. Alam mong gipit ako. Alam mong wala akong ibang matatakbuhan. Huwag mong sasabihin sa akin na hindi mo sinasadya. Sa una, oo. Pero ang nararamdaman ko ngayon hindi to kasama sa plano. At anong nararamdaman mo ngayon? Awa dahil nalaman mong ikaw palang unang lalaki sa buhay ko? Gusto kong bawiin ang lahat, Abigail. Pero alam kong hindi na pwede. Kaya narito ako. Sinusubukan kong ayusin ang anumang natira sa atin. Abigail's point of view. Gusto kong pakinggan ang mga sasabihin niya. Gusto kong maniwala na may katiting na kabutihan sa likod ng mga mata niyang yon. Pero bawat salitang lumalabas sa bibig niya, tinatabunan ng galit at inis na namumuo sa dibdib ko. Hindi ko makalimutan kung papaano niya sinamantala ang pinakamababang punto ng buhay ko para lang makipaghigante. Alam kong pera niyang nagligtas kay Kuri Aris mula sa madilim na selda. Alam kong impluwensya niyang dahilan kung bakit magaling na ngayon si Mama. Ni piso, wala kaming inilabas. Kahit ang 70,000 piso na ibinayad ko sa billing station ng gabing yun, ibinalik sa akin ng ospital kinabukasan. Sabi ng cashier, utos daw yun ang may-ari. Utos ni Clark. Siguro sa paningin ng ibang tao dapat akong magpasalamat. Dapat akong lumuhod sa harapan niya dahil iniligtas niya ang pamilya ko. Pero sa tuwing tinitingnan ko siya, ang tanging naaalala ko ay ang transaksyong naganap sa pagitan namin. Ang pagtulong niya ay hindi bukal sa loob. It was a trade. My body for their lives. At yun ang hindi ko mapatawad. Yun ang kinagagalit ko ng gusto na ang buhay ng mga mahal ko sa buhay ay naging barya lang sa laro ng paghihiganti niya. Abigail, please let me explain. Explain what, Clark? Mariin kong sagot. Pilit na pinatatatag ang boses kahit na ang totoo ay gusto ko nang sumigaw. Nakaya mo kaming bilhin? Tumayo ako mula sa sofa. Hindi ko na kayang lamig ng aircon sa loob ng unit niya. Pakiramdam ko kinakain itong natitira kong paghinga. Tinalikuran ko siya. Handa na akong maglakad patungo sa pinto. Ayoko nang marinig ang kahit na anong salitang lalabas sa bibig niya dahil alam kong bawat kataga, isa lamang paalala ng pagkatalo ko. Pero bago pa ako makahakbang ng malayo, maagap niyang hinawakan ng isang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay tila kuryenteng gumagapang sa aking balat, dahilan para mapatigil ako. Sa isang mabilis at pwersadong galaw, hinila niya ako papalapit sa kanya. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ako sa kanyang matigas na dibdib. Bago pa ako makapagsalita o makapanlaban, naramdaman ko na ang pagsakop ng kanyang mga labi sa akin. Isang halik na hindi ko inaasahan. Hindi ito katulad ng mapagparusang halik noong gabing yon sa ospital. Humiwalay siya ng bahagya. Ang kanyang noo nakadikit sa akin, habang kapwa kaming naghahabol ng hininga. Galit ka sa akin. Alam ko yun. But don't tell me you don't feel this, Abby. I'm doing everything to make it right. You can't make it right, Clark. Sabi ko, kasabay ng pagpatak ng mga luhang kanina ko pang pinipigilan. Binili mo ako. Paano magiging tamang isang bagay na nagsimula sa dumi? You took away my choice. You took away my dignity. Then let me give it back. Ganti niya. Ang boses niya ay nanginginig din sa emosyon. I'll give you everything. My name, my wealth, my life. Just don't look at me as if I'm a monster. I was just a man who didn't know how to handle the pain of losing you twice. And you thought having me for one night would fix that?
Clark, you didn't win. I just made sure that every time I look at you, I'll remember the price I had to pay. Inilayo kong sarili ko sa kanya. Sa pagkakataong to, hindi na niya pinigilan. Nakatayo lang siya ron, bagsak ang mga balikat, habang pinanonood akong maglakad patungo sa pintuan. Aalis na ako. Salamat sa pagliligtas sa pamilya ko. Pero ang utang na loob na yun, hindi ko babayaran ng pag-ibig. Kinuha mo nang dapat mong makuha. Huwag mo na akong gagambalain pa. Pinihit ko ang doorknob at lumabas ng unit niya nang hindi na muling tumitingin sa likod. Ang hallway ng kondo, tila naging isang mahabang tunnel na walang katapusan. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, naramdaman kong panlalambot ng aking mga tuhod. Napasandal ako sa pader at doon ko na ibinuhos ang lahat ng hagulgol na kanina ko pang kinikimkim. 3 months later, nitong mga nakaraang linggo, kakaibang bigat ng katawan ko. Tuwing umaga parang umiikot ang paningin ko at hindi ko matagalan ang amoy ng kanin na malapit ng maluto. Baka pagod lang ito sa pag-aalaga kay mama at pagtatrabaho. Bulong ko sa sarili ko. Pero nang lumipas ang 1 buwan na wala pa rin ang buwan ng dalaw ko, kinabahan na ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinihintay ang resulta sa loob ng klinik. Nang pumasok ang doktor, seryoso ang kanyang mukha. Congratulations, Miss Lopez. You're 12 weeks pregnant. Magandang heartbeat ng bata pero kailangan mong mag-ingat dahil medyo mataas ang stress levels mo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Buntis ako. Po? Sigurado po ba kayo? Halos pabulong kong tanong. Alam ko ang sagot, pero gustong-gusto kong bawiin niya yon. Yes, Abigail. Positive ang lahat ng tests. May mga reseta akong ibibigay sa iyong vitamins para sa baby. Paglabas ko ng klinik, para akong zombing naglalakad sa kalsada. Buntis ako. Nagbunga ang gabing kinasusuklaman ko. Pag uwi ko ng bahay, nadatnan ko si Papang nagbabasa ng dyaryo habang si Mama naman, dahan-dahang naglalakad sa sala bilang bahagi ng kanyang therapy. Abi, anak, namumutla ka. May sakit ka ba? Magpahinga ka muna baka dahil yan sa pagod sa ospital nitong mga nakaraang buwan. Pilit akong ngumiti. Isang ngiting punong-puno ng pait. Wala po ito, Ma. Medyo nahilo lang po sa biyahe. Magpapahinga lang po ako sa kwarto, Pagpasok ko sa kwarto, agad kong isinara ang pinto at napasandal ako rito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak hanggang sa mawalan ako ng malay. Paano ko sasabihin sa kanila na buntis ako? Paano ko ipaliliwanag na ang perang ipinambayad sa ospital at piyansa ni Kuya Aris hindi galing sa kung anong milagro, kung hindi galing sa pagbebenta ng sarili ko? Sa huli, pinahid ko ang aking mga luha at tumingin sa salamin. Hindi pa nila pwedeng malaman. Hindi ngayon. Kailangan kong maging matatag. Itatago ko muna ito hanggat kaya ko. Maluwag pa naman ang mga damit ko. Sapat na sigurong ilang buwan para makagawa ko ng plano. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanang ang ama ng dinadala ko ay ang lalaking kinamumuhian ko pero hindi ko matakasan. Pagsapit ng hapon, isang bisitang hindi ko inaasahang darating. Gusto ko siyang pagsarhan ng pinto pero hindi ko ginawa. Clark, sambit ko. Halos hindi lumalabas ang boses ko. Iniabot niya ang isang kumpol ng fresh red roses. Bala ko sanang tanggihan pero ang halimuyak na mga bulaklak, tila kay sarap amuyin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagustuhan kong amoy nito. Isang bagay na marahil ay dahil sa kakaibang kondisyon ng katawan ko ngayon. Naupo kami sa sala. Naramdaman ko ang titig ni Mama mula sa kusina. Puno ng pagtataka kung sinong lalaking nakasuot na bumibisita sa akin. Ang katahimikan sa pagitan namin ni Clark ay sapat na para mabingi ako. Hanggang sa basagin niya ito. Walang nagbago sa nararamdaman ko sa iyo, Abigail. Hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Kahit 2 ulit mo na akong sinaktan. Napatingin ako sa kanya. Hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Oo, binala kong gumanti sa iyo. Pag-amin niya, diretsyong nakatingin sa aking mga mata. Yun ang dahilan ka't ginamit kong kahinaan mo ng mga panahon na sunod-sunod ang problemang dumating sa iyo. Akala ko kapag nakuha kita sa ganung paraan, mapupunan ng galit sa puso ko. Pero hindi ako masaya, Abigail.
Dahil kahit nakuha ko ang katawan mo ng gabing yun, alam kong hindi ko pa rin nakukuha ang puso mo. Isa lang naman ang gusto ko, ang mahalin mo rin ako. Kaya nakapagdesisyon na ako. Kahit masaktan ulit ako, gusto ko pa rin iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Gusto kitang ligawan, Abigail. Gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal sa tamang paraan. Tumingin ako sa mga pulang rosa sa kandungan ko. Ang gaganda nila. Pero alam kong may tinik ang bawat talulot nito. Papayagan ko ba siyang pumasok sa buhay ko ngayong may malaking sikretong nakataya? Kahit may konting alinlangan, pumayag ako. I decided to give Clark a chance. Inisip ko na wala namang masama kung bibigyan ko siya ng pagkakataong ipakita't iparamdam sa akin ng pagmamahal niya. Maybe, just maybe, this was the universe's way of weaving something beautiful out of the chaos we both endured. Simula nang payagan ko si Clark na ligawan ako, he became a constant presence in my life. Siya nang naghahatid sundo sa akin sa trabaho. Every day was a surprise. Palagi akong nakakatanggap sa kanya ng mga bulaklak, chocolates at kung ano-ano pa. But more than the material things, it was his effort that truly moved me. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti kong nakikita ang tunay na Clark Imperial. He wasn't just the cold, powerful man I met in the hospital. He was thoughtful, patient, and deeply protective. Looking back, nagsisisi ako na 2 beses ko siyang nireject noon. I realized that his arrogance was just a mask for a man who didn't know how to handle rejection from the only woman he ever truly wanted. Makalipas ang ilang linggong panliligaw, we were sitting in his car after a long day when I looked at him and said, "Clark, stop it. Stop the courting." Kumunot ang noo niya. Bakas ang labis na pagtatakat ka ba sa kanyang mga mata. "Why? Did I did something wrong, Abigail? Just tell me, I'll fix it." I smiled a genuine heartfelt smile. "No, stop it because you've already won. I'm accepting your love, Clark. At aaminin ko, mahal na rin kita." The look on his face was priceless. Para siyang batang nanalo sa loto. He pulled me into a tight embrace, whispering how much he loved me over and over again. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. I had to be honest. "Clark, wait, may kailangan kang malaman," I whispered, pulling back slightly. I took a deep breath and guided his hand to my still flat stomach. "I'm pregnant. Your baby. Our baby." I expected shock, but what I saw was pure joy. Tears welled up in his eyes as he knelt down and kissed my tummy. "Thank you, Abigail. Thank you for this miracle. I promise, I'll be the best father and the best husband." Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad niya akong niyaya ng kasal. Hindi na rin ako nag-inerte pa. I immediately said yes. I wanted this. I wanted him. Dahil kay Clark, ang imposible ay naging instant. We got married in a beautiful private ceremony habang maliit pang tiyan ko. Siyempre, mabilis lang yun kay Clark dahil marami siyang pera at koneksyon. Everything was perfect from the lace of my gown to the way he looked at me at the altar. My family was there too. Kuya Ares was free, and my parents were finally healthy and happy. Sa ngayon, masaya ako sa piling ni Clark. Ang dating madilim at malamig na pasilyo ng ospital kung saan nagsimula ang lahat ay napalitan ng init ng aming tahanan. Nakahiga ako ngayon sa garden lounge namin habang si Clark ay abalang kinakausap ang malaki ko ng tiyan. Konting kembot na lang at lalabas ng unang anak namin, ang munting anghel na siyang kukumpleto sa aming pagmamahalan. Wakas!